Shalom, shalom, shalom mga kapatid, mga kababayan, isang pinagpalang araw ng Biyernes. Um, Narito na naman tayo ngayon sa isang quick or short live natin kung saan babasahin natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At bibigyan natin ng kakaunting pagninilay ayon sa ating kaunting kalaman. At binabati ko ang lahat na makikisa sa atin ng isang mapagpala, ligtas, mabiyaya at malusog na araw ng Biyernes sa ating lahat. Maging yung mga kapwa natin na laging sumusuporta sa atin dito sa ating ginagawang live. Tinatawag natin itong Preaching the Wilderness series sapagkat bagamat napakalawak nitong TikTok, yet hindi natin ma-expect na marami ang makikinig or manonood sa atin. So, tinaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yan. Shalom mga kapatid. So, nakasamahan tayo at pagpalain ng Panginoon sa ating pagbabasa at pagninilay ng kanyang mga salita. And the gospel of the day is taken from the gospel according to St. Luke chapter 12 verses 1 to 7. Glory to you, Lord. Meanwhile, so many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. He began to speak first to his disciples, "Beware of the leaven that is the hypocrisy of Pharisees. There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. And are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet none one of them has escaped the notice of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ngayong araw na ito mga kapatid, sa ating Katolikong simbahan ay pinagdiriwang natin ang memorial or kapiyasahan or paggunita kay San Ignacio ng Antioquia. Si San Ignacio ng Antioquia ay siya yung naging obispo siya sa Antioch. According to our church teaching, siya ay hinirang ni San Pedro bilang obispo doon ng Antioquia. And then, itong si San Ignacio, kung saan alam natin na doon sa Antioquia na tinatawag, ay doon unang tinawag ang mananampalataya or mga or tagasunod ng Panginoon Jesucristo sa Antioquia. At yan ay mababasa natin doon sa Acts chapter 11 verse 26 kung saan doon unang tinawag ang mga mananampalataya na Christian. Sapagkat noon ang tawag sa mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo ay the way. Sa Acts chapter 9, doon makikita natin yung tawag sa mga mananampalataya is yung the way. Ang daan. Yan. And then later on, tinawag na Christian. Sapagkat nakikita nila na ang mga tao ay sumusunod kay Kristo. So that is why tinawag actually this name didn't derive from the believers but for those other people na nasa paligid nila, mga kapatid. Pero tinanggap na rin ng mga tagasunod siya kapag nga naman. If you are following Christ, then you are Christian. Ang Christian nga daw po ang Christian nga binigyan ito ng kahulugan, mga kapatid. Ang Christian ay binigyan kahulugan ng hindi ko alam kung sino ang unang nakaisip
na ang sinasabi ay without Christ, I am nothing. Yung I-A-N, ang ganda, di ba? Ang ganda rin ang naging dating kasi without Christ, yung I-A-N lang, ang kahulugan niya, I am nothing. Without Christ, I am nothing. So, Christian, yan daw po. So, doon sa Acts 11:26, around mga first century, within, kasi isinulat itong aklat na mga gawa ni San Lucas around mga first century, mga 50 to around mga 60, more than 60 AD. Isinulat itong Book of Acts ni San Lucas kasama nung Gospel according to Saint Luke. So, doon sa Antioquia, around that time, mga first century, within the bracket of first century, tinawag ang mga mananampalataya na Kristiyano. Then alam nyo ba na si San Ignacio ng Antioquia, bago natin makalimutan, according to the church, ay siya ay tinuruan ni Saint John the Apostle. Estudyante siya ni Saint John the Apostle. At the same time, mga kapatid, sa Antioquia, kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya, di ba nag-evolve sa Acts chapter 9, the way, then later on called Christians, doon sa Acts 11:26, around 1st century. Then, alam nyo ba na in that place, Antioch also, diyan din kauna-unahang tinawag na ang simbahan is a Catholic Church. At ang mismong nagsabi niyan, nagsulat niyan, ang nagsabi ay kalatas or excerpt from the book of Saint Ignatius of Antioch to the Smyrnians, approximately around 110 AD, na sinabi niya, where Jesus Christ is, there also the bishop, and where the bishop is, there also the Catholic Church. So, try to imagine from 1st century around mga 650 AD to 60 or more, then in 107 to 110 AD, sa sulat ni Saint Ignatius of Antioch to the Smyrnians, he said that where the bishop is, there also the Catholic Church, where the church, where the bishop is, there also the Catholic Church. Yun yung sinabi ni San Ignacio doon sa around 110. Try to imagine the very close years noong unang tinawag ang mga Kristiyano sa Antioquia na Kristiyano. Then later on tinawag niya na Catholic Church. Kasi nakita niya na lumalaganap na yung pananampalataya, mga kapatid. Hindi lang doon sa Jerusalem, bagkus nagkalat na despite of severe persecution, ay patuloy na lumalaganap ang pananampalataya. Then until now, then later on, di ba? Nung nag-i-evolve then later on, di ba? Ina-affix or ina-attach din sa ating tinatawag na Roman Catholic Church. Bakit naman tinawag din na Roman Catholic Church? Alam nyo ba na hindi naman daw talaga originally tayo yung naglagay ng Roman Catholic Church, the Roman. Bagkus ang gumawa daw po niya na yung mga Anglican. Kasi di ba si King Henry VIII, humiwalay sa Catholic Church. At nung humiwalay sa Catholic Church, tinatawag niya to distinguish, mga kapatid. To distinguish those who are in connection with the Pope, na nasa Roma, sa sentro ng ating pananampalataya, tinatawag na Roman Catholic Church. Pero tinanggap na rin natin. Bakit? Kasi nakalagay sa Romans chapter 1, verse 7 and 8, ay makikita natin doon yung pagbati ni San Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Sabi niya, binabati ko kayo nangariyan sa Roma sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. At kung titingnan din natin kung kailan isinulat yung Book of Romans by St. Paul, is around mga 1st century then, within the bracket of the 1st century, hindi pa lumalampas 100 years after the ascension of our Lord Jesus Christ. At makikita natin na binati ni St. Paul ang mga mananampalataya sa Roma. At kung titingnan natin from that 1st century until now, yung pananampalataya na iyon is no other than the Catholic Church.
Wala namang, kung titingnan nyo sa kasaysayan, wala namang ibang sektang sumulpot doon. Bagkos ang Catholic Church lang. Di ba? Parang pagan Rome, noong pagdating ng around mga 325 AD, na nung nagdeklara si Constantino, nakaranas ng experience si Constantine ng kapangyarihan ng Diyos, pinayagan niyang malaya ang mga mananampalataya, ina-practice ang pananampalataya sa imperyo ng Roma. Kaya lalong lumaganap yung pananampalataya natin, mga kapatid. So you see? So, tinanggap na rin natin, sabihin nila na Roman Catholic Church, kasi doon ang sentro ng ating, doon nakatira ang ating Santo Papa, mga successor ni Saint Peter, doon nakalibing or nakalagak ang mga buto ni San Pedro. So, tinanggap na rin natin. So, nag-i-evolve the church. Okay? So, yan ang kapistahan. Yan yung contribution ni Saint Ignatius of Antioch sa ating simbahan. Pero, siya yung unang tumawag ng pangalang Catholic Church. Pero remember, merong nagtitwist nito na since kumo siya raw ang nagpangalan, siya daw ang nagtatag, which is wrong. Di ba? Kung meron nga akong nabasa, kung ihambing natin pala, ang Diyos ang lumikha ng mga hayop. Pero kung titingnan natin sa aklat ng creation sa Genesis, makikita natin na ang tao ang nagbigay ng pangalan. So does it mean na ang mga tao ang ang naglalang ng mga hayop? Napaka-purol naman na klaseng pag-unawa yun. Ang pangalan, hindi ang nagtatag. Yan, kapatid. Okay. So yan. Sorry. The Gospel of the Day. So, punta tayo sa Gospel ngayon. Yun si St. Ignatius of Antioch. So, and then sabi dito sa Gospel ngayon, ang Gospel ngayon is Luke chapter 12, verses 1 to 7. Ang sabi dito, mga kapatid. Sabi niya, meanwhile, so many people were crowding together that they were trampling on one another our foot. He began to speak to his disciples, beware. So specifically, ang kausap niya yung mga alagad, hindi kasama yung mga tao. Sabi niya, he began to speak first to his disciples, beware of the leaven that is the hypocrisy of the Pharisees. So, pinapag-ingat sila ng Panginoon sa hypocrisy nitong mga Pariseo. Sinabing hypocrisy, ang ano daw po niyan, mga kapatid, ang etymology ng word na hypocrisy is actor. At makikita naman natin, di ba, sa mga depiction, mga old depiction ng mga movies, makikita natin sa mga depiction ng mga old movies, makikita natin yung isang mukha na nakangiti, nakatawa, at ang isang mukha na malungkot. Ang mga aktor, kapag nasa entablado sila, kapag magpo-portray sila sa kanilang show, kahit malungkot sila, is kinakailangan nilang ipakita na masaya sila sa harapan ng mga tao. Despite na sa loob nila ay malungkot sila. Then after nawala na sila sa stage, babalik na sila dun sa dating mood nila kasi yun yung naramdaman nila. Yan daw po yung kahulugan ng hypocrites, actor. Okay? Ibig sabihin, ipinapakita mo na pinapakita ng mga Pariseo that they are holy. Kasi sila yung pinagkatiwalaan ng mga batas, sila yung nakakaalam ng mga kautusan, sila yung nag-i-interpret. So, they are, parang ipinapakita nila na banal sila. But, kung makikita natin, since the other day, ilang araw na po tinatalakay ito about the Pharisees, the hypocrisy of the Pharisees, na pinapag-ingat ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Na hindi sila maging katulad ng mga Pariseo, na magiging hypocrites, magiging actor, magiging panlabas lamang yung ipinapakita nila. But behind ay salungat sa kanilang ipinapakita. Di ba, isa sa binanggit ng Panginoon the other day, sabi niya para kayong mga libingan na ang puti sa labas pero sa loob ay puno ng buto ng mga kalansay. So, ipinapag-ingat ng Panginoon yung kanyang mga lagad na hindi
mag-ingat sila sa liben or the hypocrisy of the Pharisees. Okay? May sinasabi dito, ito sabi dito mga kapatid. Sa Matthew chapter 5, Matthew yata yun mga kapatid, sabi niya, may sinabi ang Panginoon, sabi niya, kung hindi, okay, sabi ito, stop, okay. Sinabi ng Panginoon, hindi ko matandaan kung ano verse. Ang sabi niya doon, sabi niya, kung ang pagsunod ninyo, okay, ang pagsunod ninyo sa kautusan, pagsunod ninyo sa Diyos ay katulad, hindi ninyo masasurpass yung pagsunod ng mga Hudyo, na masunod ng mga Pariseo at Iskriba at mga Pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa harian ng langit. Kasi nga, kung hindi natin malalampasan yung kanilang klase ng pagsunod sa Panginoon, hindi tayo makakapasok sa langit. Bakit mga kapatid? Kasi ang ginagawa nila is hypocrisy nga, panlabas lamang na uri ng kabanalan, mga kapatid. Okay, nahanap natin mga kapatid. Okay. Okay. Dito sa Matthew chapter 5 verse 20, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga Iskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. So you see? Kasi ang pagsunod ng mga Iskriba at mga Pariseo sa pagsunod ng Diyos is hypocrisy. So kung hindi lalampas, kung ganun lamang yung level ng ating pagsunod sa Diyos katulad ng mga Iskriba at mga Pariseo, they are religious. They are observing the Sabbath. They are observing the law. Pero kung hindi lalampas doon yung ating ginagawa sa ginagawa nila, hindi na tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. You see, bigat. Kasi they are doing hypocrisy, mga kapatid. Kaya sinasabi dito ng Panginoon sa Luke chapter 12, na sinasabi niya, okay, na mag-ingat sa mag-ingat sa liben or sa mag-ingat sa liben bread, sa liben o pampaalsa ng mga Pariseo. Okay? Ito yung pagpapaimbabaw. Lebadura. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. So, pinag-iingat tayo sa pagiging paimbabaw ng mga Pariseo. Na dapat hindi tayo hantong na magaya natin sila. That they are religious. They are observing the law. They are observing Sabbath to the letter. Pero yung wala sa kanila yung compassion. Mga kapatid. So yun, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Sabi niya, okay, there is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Okay, nangyari na yan sa atin dito ngayon, di ba? Hey, Mochi, Winter, nangyari na yan dito sa atin ngayon. Yung, although the Lord Jesus Christ, it is referring to sa ginagawa ng hypocrisy, yung pagpapaimbabaw ng mga Hudyo.
ng mga Pariseo. Okay? Nilalantad sila ng Panginoon. At ngayon sa atin, nangyari din. That even dito sa ating bansa, grabe na pala katalamak yung pagnanakaw sa ating bansa. Yung akala natin, yung mga kalsada nasisira lang dahilan sa mabibigat ang mga truck, nasisira yung mga flood control, ay normal lang yun kasi natural, may bagyo, malakas ng bagyo, may ano. Pero dahilan pala sa pinagnanakawan nila ito, mga kapatid. So makikita natin na talagang itong sinasabi ng Panginoon, hindi lamang nagaganap noon sa panahon ng mga alagad, but also happening or natutupad sa panahon natin ngayon, na kung ano man yung nalilihim ay nalalantad. Diba? So, patunay na itong Luke chapter 12 verse 2 ay hindi lamang natupad or nangyari noong panahon ng Panginoon Jesucristo, bagko sa ating panahon din. Na yung mga itinatago-tago nila na mga pagnanakaw ay ngayon ay nalalantad na, mga kapatid. Di ba? Dito pa sa verse 3. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetop. Okay. Di ba? Akalain ba ng mga alagad yung kanilang ipinangaral noon ay hanggang sa panahon natin ngayon ay andito pa rin? Di ba? Maybe they are not expecting it, mga kapatid. Pero yung mga pinangaral nila noong unang siglo ay ipinapangaral pa rin until now. You see? Di ba? Ganon kabuti ang Panginoon. Okay. Kasunod sabi niya, I tell you, my friends, sabi niya, do not be afraid of those who kill the body, but after that, can do no more. I shall show you. Ibig sabihin, ipinakita dito sa pakita, sabi mga, ang karugtong sa verse 5, sa verse 4, I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that, can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. Okay? So, ibig sabihin, may dalawang uri ng kamatayan. Yung kamatayang pisikal at ang kamatayang kaluluwa, kamatayang espiritual, mga kapatid. So, hindi daw tayo dapat matakot. Okay, hindi ka natatakot mamatay, halimbawa, namumuhay ka sa kasalanan. Hindi ka naman tatakot mamatay. But, ang sinasabi, ang kasunod, matakot ka sa maaring makapatay sa iyo na pagkatapos mamatay, ay maari ka pang mamatay sa Gehenna. Okay. Gehenna, other term ng Sheol or hell, ganun. Gehenna. Yun yung mga synonym niya. Na after naman natin mamatay, yun yung sinasabi natin the other day pa na after sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 27 na pagkatapos na nating mamatay, meron pa tayong judgment after it. At yan yung sinasabi ng Panginoon dun sinasabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo at tatanggap ng gantimpala sa maaring mabuti at masama nating ginawa, mga kapatid. So, ibig sabihin, there is, after you mamatay sa physical na pangatawan, hindi magtatapos doon. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Whether we like it or not, whether you will believe it or not. Mga kapatid. Okay? At sabi dito, yes, I tell you, be afraid of that one. So, matakot daw tayo sa maaring makadala tayo, magdudulot sa atin ng kamatayan sa Gehenna. Actually, yung pag sinabing death, ang kahulugan niya is separation. Kung mamatay tayo sa harapan ng Diyos, we will be totally separated from God forever. Separation, isa sa kahulugan ng death is separation. We will be separated from God forever. At kung titingnan natin, mga kapatid,
sa akin, ang pag-intindi ko dati nito ang makapagpatay sa atin or magdadala sa atin ng kamatayan sa impyerno is ang Diyos. But actually not, mga kapatid. Hindi ang Diyos, kundi mismo yung kasalanan na ginagawa natin. Because sin separates us from God. Di ba? For the wages of sin is death, Romans chapter 6, verse 23. But the gift of God is eternal life. Kaya nga, kung titingnan mo rin doon sa Matthew chapter 25, mga kapatid, sinasabi doon na ang impyerno, basahin nyo, Matthew 25, 31 to 46. Para sabihin nyo, hindi, baka gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Kung babasahin nyo doon, sabi niya, sa ikalawang parte ng mga tao na grupo ng mga kambing na pinag-iwalay-hiwalay ng pastol at ang katulad ng pag-iwalay-walay niya sa tupa at sa mga kambing, sinabi niya sa ikalawang grupo, sabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong mapagawa ng masama. Kayo'y mapasaapoy ng impyerno na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. So, ibig sabihin, ang impyerno is not actually prepared for us. It is actually prepared for the devil and his minions. Pero kung pipiliin natin, simboy, kung pipiliin natin na magpakasama, hindi gagawin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay mapapasama din tayo doon. At yun yung makakapatay sa atin, yung kasalanan na ginagawa natin. Yun yung makapagdudulot ng kamatayan sa atin sa Gehenna. Yun yung sinasabi sa Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang makapagdudulot sa atin ng kamatayan ay hindi ang Diyos per se, kundi ang kasalanan na ginagawa natin. Ang kalooban ng Diyos, lahat tayo maligtas. Yung sinasabi sa 1 Timothy 3 and 4. Diba? Lahat gusto niya maligtas. That is why binibigyan pa rin niya tayo ng chance until now, mga kapatid. 2 Peter chapter 3, verse 8 and 9. At ayaw niya, even yung pinaka-worst na makasalanan, ayaw niya mamatay sa kasalanan. Ezekiel 33, verse 11, mga kapatid. That is why until now, bakit until now, hindi pa rin bumabalik ang Panginoong Jesucristo? The reason is, yung sinasabi sa 2 Peter, chapter 3, verse 8 and 9, He is giving us a chance, mga kapatid. So, huwag nating akalain na ang Diyos magbubulid sa atin sa impyerno. Ang ginagawa nating masama, ang ginagawa nating kasalanan, ang siyang magbubulid sa atin sa impyerno. Di ba? Ang sinasabi dito, matakot kayo na pagkatapos mamatay, ninyo mamatay, ay mamatay kayo. Makapagbubulid sa inyo sa Gehenna. And God will not do that. Tayo yung gagawa nun. Tayo yung pumipili nun. Matthew chapter 7, verse 13, di ba? Tayo yung pumipili ng ating daan, mga kapatid. That is by now time na at sapagkat kami ay maraming gagawin ngayong araw na yun. Please pray for us. We will be preparing today kasi may activities kami bukas at linggo sa mga madasalin, sa mga nakakaalam dyan patungkol sa PREX. Please pray for us. Meron kaming seminar bukas, mga kapatid. Shalom, that is by now. May God bless us all. Ilang nag-likes at sa mga nag-tap ng screen, mga hindi man nag-tap ng screen pero andyan, be considered to listen to us, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan nawa tayo at gabayan at batubayan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Shalom, mga kapatid. Bye-bye.